New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro for headset 2-in-1. Mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Si Jason Tatum ay nagtala ng 33 points habang nanood si LeBron James mula sa courtside seat at tinalo ng Boston Celtics ang severely short-handed na Cleveland Cavaliers sa score na 109-102 sa Game 4 nitong Martes upang makuha ang commanding 3-1 lead sa kanilang East Semifinal Series. Nagambag si Jaylen Brown ng 27 points para sa Celtics na maaari nang tapusin ang serye laban sa Cleveland sa Game 5 sa Huwebes ng araw sa kanilang home court. Ang Game 6 kung kakailanganin ay babalik sa Rocket Mortgage Fieldhouse sa Sabado. Ang Cavaliers ay nalagay sa bingit ng elimination nang ang dalawa sa kanilang top players ay nasa street clothes sa bench habang sina Donovan Mitchell may calf at Jarrett Allen may ribs ay hindi nakalaro dahil sa injuries. Hindi na bago ito para sa Cleveland team na nakaranas ng maraming injuries sa buong season. Ngunit malaking hamon para sa Cavs na makasurvive nang wala sina Mitchell, ang kanilang all-star guard na nagdala sa offensive load sa postseason, o Allen, ang kanilang leading rebounder. Ang top-seeded na Celtics na minsang nagre-relax sa maling oras ay hindi nagpakita ng awa sa Cavs. Si Tatum ay nagkaroon na sa pangalawang sunod na solid na performance, dumagdag pa ng 11 rebounds at 5 assists. Si Jrue Holiday ay may 16 points para sa Boston. Nagtala si Darius Garland ng 30 points at sina Evan Mobley at Caris LeVert na may 19 points each para sa Cavs na nanatiling dikit sa Celtics sa 10 points deficit pagpasok sa fourth quarter. Naging leading ang Boston ng 15 points sa pamamagitan sa isang jumper ni Brown. Ngunit sumagot ang Cleveland ng 10-2 run sa pangunguna ni Garland at Dean Wade na nagtala ng mga 3-pointers. Ang Cavs ay nasa loob pa rin ng 102-97 nang naitama ni Brown ang isang 3-pointer. May 1.08 minutes ang natitira at sinirado ng Boston ang laro sa free throw line. Si James na naglaro ng 11 seasons sa dalawang magkahiwalay na stints para sa Cleveland ay bumalik sa kanyang former home arena. Isang pagbisita na tiyak na magpapalakas ng espekulasyon tungkol sa kung saan siya maaaring maglaro sa susunod. Ang career scoring leader ng NBA ay maaaring mag-opt-out sa kanyang kontrata sa Los Angeles Lakers ngayong summer at sinabi ni James na hindi pa siya nakakapagdesisyon ng matibay. Ang 39-year-old ay nakaupo sa tapat ng bench ng Boston sa pagitan sa kanyang asawa na si Savannah at agent na si Rich Paul. Nakatanggap si James ng napakalakas na ovation mula sa crowd ng Cleveland nang ipakita siya sa scoreboard sa timeout ng first quarter. Samantalang sa kabila sa pagharap sa left knee injury ng ilang buwan, nag-average si Mitchell ng 29.6 points sa unang 10 playoff games, nagtala ng 50 points sa Game 6 loss laban sa Orlando. Na-injury ang kanyang calf sa mga huling sandali sa pagkatalo ng Cleveland sa Game 3 noong linggo at isinama siya sa injury report bilang questionable nitong Lunes. Si Mitchell ay sumailalim sa round-the-clock treatment ngunit kulang ang oras upang tuluyan itong gumaling. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, inanunsyo na ang mga nanalo sa 2024 NBA Draft Lottery. Ang naging resulta ay nakuha ng Atlanta Hawks ang number 1 overall pick at maaring tinatarget nila ang talentadong French center na si Alexandre Sarr upang mapaganda ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, kabilang sa iba pang pangunahing balita ay malamang na manatili si Bronny James, anak ng sikat na player ng basketball na si LeBron James, sa draft class na may pagkakataong mapili ng isang NBA team. Inilabas na rin ang measurement ni Bronny para sa draft kung saan ang guard ay may taas na 6'1.5" na walang sapatos at may timbang na 210.4 sa 6'7.25" na wingspan. Maaring maging tipikal na point guard si Bronny sa NBA. Makatwiran ding asahan na anumang team na pipili kay Bronny sa draft,
kasama na ang Los Angeles Lakers, ay malamang nasusundan ni LeBron James sa free agency. Ito ay nagpapataas sa halaga ni Bronny sa paparating na draft. Makikita pa kung kayang abutin ni Bronny ang ilang bahagi ng hype na ibinibigay sa kanyang ama sa kanya, kaya't inaasahang hindi siya mapapasama sa top 15 sa draft kung siya man ay mapipili. Ang Lakers ang pinaka-interesado sa batang guard, lalo na't nais nilang mapanatili si LeBron James para sa susunod na season, kaya mukhang ang Lakers ang pinakamalamang na patutunguhan ni Bronny. Bukod dito, may ilang teams na maaaring kakailanganin ng isang player na may katulad na profile ni Bronny bilang young player. Ang Phoenix Suns na hawak ang number 22 pick ay kailangang palakasin ang kanilang depth. Ang New York Knicks na may number 24, 25, 38 picks ay mahilig sa drama na maaaring madala ang pagpili kay Bronny. At kahit ang Memphis Grizzlies ay maaaring subukang kunin ang isang natural na shooter para maging backup ni Ja Morant. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Madraft kaya si Bronny sa NBA? Sa ibang balita naman mga kaibigan, pagkatapos ng post-game press conference ni Anthony Edwards, kasunod ng pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa Denver Nuggets, tiningnan niya ang stat sheet. Sa madaling salita, hindi natuwa si Edwards sa nakita niyang stats ni Aaron Gordon. "Naiinis na ako kay Aaron Gordon," sabi ni Edwards bago umiling at umalis. Nagtala si Gordon ng 27 points, 7 rebounds, 6 assists, 1 steal at 2 blocks sa laban. Isang kahangahangang effort dahil ang 28-year-old na player ay nag-shoot din ng 11 of 12 mula sa field, 2 of 2 mula sa 3-point range at 3 of 3 mula sa free throw line. Halos perpekto na ang laro ni Gordon dahil ang tanging mintis niya ay isang 9-foot jump shot sa fourth quarter. Gayunpaman, ang kanyang performance ay nakatulong ng labis upang ma-overcome ang kahangahangang laro ni Edwards na nagtala ng 44 points, 5 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 block sa laro na yon. Ang depensa ni Gordon ay naging malaking bahagi rin sa pagkapanalo ng Nuggets laban sa Los Angeles Lakers sa 5 laro sa unang round at ngayon ay lumitaw siya sa opensa laban sa Timberwolves. Nag-average siya ng 20 points sa huling 3 laro ng seryeng ito habang nag-shoot ng 72.7% mula sa field. Tinanong din si Rudy Gobert tungkol sa malaking laro ni Gordon pagkatapos ng laban at sinabi niyang nagmukhang Kobe Bryant ang forward sa ilang mga pagkakataon. Maraming mga shots na ginawa niya ay mga contested, kaya kung si Gordon ay naging Kobe Bryant sa ilang mga pagkakataon, kailangan nating tanggapin iyon, sabi ni Gobert. Ang mga shots na iyon ay contested. Sobrang contested pa nga sa iba, kaya bahagi ito ng laro. Nakapag-shoot si Gordon ng isang shot sa harap ni Gobert na nag-expire ang shot clock sa fourth quarter, na katulad sa nakita natin mula kay Bryant sa mga nakaraang taon. Nagdulot din ng malaking pinsala si Gordon sa pamamagitan sa pag-atake sa basket at pagtatapos sa ibabaw ng rim. Kaya kailangan ng Timberwolves na mas pagbutihin ang kanilang depensa sa kanya. Kailangan ding maglaro ng mas maganda si Gobert kung nais ng Timberwolves na manalo sa seryeng ito na ngayon ay series tied sa 2-2. Ang 31-year-old ay nagtala ng 11 points, 14 rebounds, 1 assist at 1 block sa laro na yon. Pero hindi naging maganda ang kanyang depensa. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.